ang maling akala na mapoprotektahan ng mamahaling supplements ang inyong mga mata. Dahil sa pag-inom lang nito, napapalampas ninyo ang pinakamahalagang golden time. Tandaan ninyo ang isang morning habit na ituturo ko ngayon. Mga kaibigan, meron akong isang napakahalagang bagay na sasabihin sa inyo ngayon. Meron ba kayong mga 3 hanggang 5 bote ng eye supplements na nakapatong sa inyong hapagkainan ngayon? Kapag medyo lumalabo na ang inyong paningin, tumatakbo ba kayo agad sa botika at sinasabing pabili po ng lutein? Bilang isang doktor, si Dr. Nathan Gutierrez, malinaw kong sasabihin, kailangan nyo nang itigil ang pag-asa na maibabalik ng mga supplement na iyan ang linaw ng inyong mga mata tulad ng dati. Sa katunayan, napakaraming tao ang nagtitiwala lang sa mga supplement at kampante habang pinapalaki ang mga sakit na tahimik na lumalago sa loob ng kanilang mga mata. Noong nakaraang buwan, lubos na tumatak sa aking puso ang kwento ni Lola Elena, isang 80 taong gulang na pasyente. Siya ay isang ina na buong buhay na nag-alaga sa kanyang mga anak at ang tanging kaligayahan niya ay ang kanyang husay sa paggagansilyo. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin na parang may ulap sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya ito sinabi sa kanyang mga anak para hindi sila mag-alala at bumili siya ng mamahaling lutein na napanood niya sa TV. Ininom niya ito araw-araw sa loob ng 3 taon nang walang palya. Gumastos siya ng daan-daang libong piso para lang sa mga supplement, ngunit nang magpatingin siya sa akin, malala na ang kanyang katarata at hirap na siyang basahin kahit ang mga signboard sa kalye. Nang ipaliwanag ko sa kanya ang resulta ng pagsusuri, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at lumuha. Doktor, 3 taon ko nang iniinom ang mamahaling gamot na iyon. Bakit po nagkaganito ang mga mata ko, tanong niya, at labis na bumigat ang aking kalooban. Mga kaibigan, ito ang tinatawag na pagtataksil ng lutein. Ang lutein ay nakakatulong lamang sa mga taong may problema sa partikular na bahagi ng mata na tinatawag na makula. Hindi ito isang magic na gamot na pumipigil o gumagamot sa mga age-related eye diseases tulad ng katarata. Gayunpaman, dahil sa ating walang basehang pagkabalisa, sinasayang natin ang ating mahalagang pera at oras. Kung titingnan ng statistics, mas malala ang sitwasyon. Sa Pilipinas, sa bawat 10 nakatatanda na may edad 70 pataas ay may katarata. Isa lamang ito sa mga normal na epekto ng pagtanda. Ngunit ang problema ay mas maaga na itong nangyayari kumpara noon. Sa panahon ngayon, karaniwan na ang mga pasyenteng nasa 40s o 50s na sumasailalim sa operasyon. Ang sanhi ay ang mga smartphone na halos hindi natin binibitawan at ang maling dietary habits. Ang pag-iisip na mababawi ng isang tableta ng supplement ang pagod ng ating mga mata ang mas nagpapabilis sa pagkasira nito. Kaya naman bibigyan ko kayo ngayon ng isang napaka-espesyal na solusyon. Kung tatapusin ninyo ang panonood ng video na ito, hindi lang kayo makakatipid sa buwan ng gastusin sa supplement, kundi magkakaroon din kayo ng malusog na mga mata na kayang basahin ang sulat ng inyong mga apo kahit walang salamin sa mata. 3 bagay lang ang ipapangako ko sa inyo ngayon. Una, ibubunyag ko ang 2 uri ng almusal na 100 beses na mas epektibo kaysa sa mamahaling tableta ng lutein. Pangalawa, ituturo ko ang isang nakamamatay na gawain na hindi ninyo namamalayan na ginagawa bago matulog na nagpapatigas sa lente ng inyong mga mata na parang isang bloke ng protina. At panghuli, ibabahagi ko ang lahat ng napakasimpleng sikreto sa pangangalaga ng mata na maaaring magpabagal sa pagtanda ng inyong mga mata ng higit sa 10 taon nang hindi nangangailangan ng operasyon. Ang kwento ngayon ay magiging napakahalagang impormasyon na magbibigay liwanag sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Handa na ba kayong makitang muli ang isang maliwanag na mundo kasama ako sa channel na Alaga sa Katawan? Kung inaabangan ninyo ang video ngayon, pindutin po ninyo ang like button sa ibaba. At kung mag-iiwan kayo ng salitang pag-asa sa comment section, mas gaganahan akong protektahan ang inyong kalusugan. Sige mga kaibigan, mag-focus na po tayo.
Ang unang-unang inireseta ko kay Lola Elena na 80 taong gulang ay hindi mamahaling imported na supplement kundi mga gulay na matatagpuan mismo sa ating kusina. Ihanda ninyo ang papel para isulat ang mga sasabihin ko. O di kaya'y siguraduhing ipakita ang bahaging ito sa inyong mga anak. Ang unang solusyon ay ang pag-inom tuwing umaga habang walang laman ang tiyan ng pinaghalong 5 dahon ng kale, 1 karot at kalahating mansanas na ginawang juice. Kailangan ninyong malaman ng eksakto kung bakit ko inirekomenda ang green juice na ito sa halip na mamahaling supplement. Ang mga tableta ng lutein na binibili ninyo sa botika ay artipisyal na kinuha mula sa isang partikular na sangkap lamang sa isang pabrika. Ngunit ang ating katawan ay hindi ganoon kasimple. Ang 100 gramo ng kale ay naglalaman ng 11 mg ng lutein na katumbas ng isang tableta ng supplement at bukod pa rito naglalaman din ito ng mga antioxidant tulad ng zeaxanthin, vitamina C at vitamina E sa kanilang natural na anyo. Hayaan ninyong magbigay ako ng paghahambing. Kung ang isang tableta ng supplement ay parang hirap na pagpapalit ng isang pundidong bumbilya, ang kale juice naman ay parang paglalatag ng bagong kable ng kuryente sa buong bahay at pagpapatatag pa ng boltahe. Dahil ang iba't ibang elemento ay nagtutulungan para sa isang synergy effect, ang bisa nito ay hindi maikukumpara sa isang tableta. Ang dahilan kung bakit isinasama ang carrot ay dahil sa beta-carotene. Ang sangkap na ito ay mahalagang materyales sa pagbuo ng protina na tinatawag na rhodopsin sa retina ng ating mga mata na siyang tumutuklas ng liwanag. Kung kulang sa carrot, lumalabo ang paningin sa gabi at lumalala ang dry eye syndrome kung saan nanunuyo ang ibabaw ng mata. Ang pagdaragdag ng mansanas ay hindi lang para sa lasa. Ang sangkap na pectin sa mansanas ay ang pangunahing tumutulong upang ang mga fat-soluble na lutein at beta-carotene ay masipsip ng maayos ng ating katawan. Pinakamahalaga na inumin ito sa umaga habang walang laman ang tiyan. Dahil kapag walang laman ang ating sikmura, ang mga natural na sustansyang ito ay pinakamabilis na nakakarating sa small intestine na nagre-resulta sa pinakamataas na absorption rate. Subukan ninyo itong inumin ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan. Mararanasan ninyo na ang malabong mundo ay lilinaw na parang pinunasan ang inyong salamin. Pagkatapos inumin ang kale juice na ito, may isa pa kayong dapat inumin pagkalipas ng 3 minuto. Kung pinoprotektahan ng kale juice ang ating mga mata mula sa makula, ang pangalawang inumin naman ay lubusang nililinis ang mahalagang kapilari ng ating mga mata at pinapawi ang pagod. Ipapaliwanag ko rin ang pangalawang inumin na ito pagkatapos ng isang paliwanag pa kaya't manatiling nakatutok hanggang sa dulo. Pangalawa, mayroong isang nakamamatay na gawain na dapat ninyong itigil ngayon din. Ito ay ang panonood ng smartphone sa kama nang nakapatay ang ilaw. Mga kaibigan, ang pupil ng ating mga mata ay bumubukas ng malaki sa dilim upang makasagap ng mas maraming liwanag hanggat maaari. Ngunit ano sa tingin ninyo ang mangyayari kung ang matinding liwanag mula sa smartphone ay biglang pumasok sa malaking bukana na iyon? Ang lente sa loob ng ating mga mata ay hindi makakayanan ang sobrang enerhiya at unti-unting lalabo, tulad ng puti ng itlog na naluluto at pumuputi sa isang mainit na kawali. Ito ang nakakatakot na prinsipyo kung paano nabubuo ang katarata. Ang mas masama pa ay ang panonood ng smartphone habang nakadapa. Sa posisyong nakadapa dahil sa gravity ang lente ay umuusog pasulong na bumabara sa daanan ng likido sa loob ng mata. Dahil dito biglang tumataas ang presyon sa mata o intraocular pressure. Tulad ng pag-apaw ng tubig kapag barado ang alulod, kapag tumaas ang presyon sa mata, nasisira ang optic nerve na siyang direktang daan patungo sa pagkabulag na tinatawag na glaucoma. Hindi naman siguro natin gugustuhin na magkaroon pa ng glaucoma bukod sa katarata, hindi ba? Kaya sa madilim na lugar laging buksan ang ilaw at kung manonood man ng smartphone, panatilihin ang tamang postura. Kung susundin ninyo ng maayos ang dalawang bagay na ito na itinuro ko ngayon, higit sa kalahati na ang tagumpay ng kalusugan ng inyong mga mata. Huwag ninyong sarilinin ang mahalagang impormasyong ito.
I-share ninyo ngayon din ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan sa pamamagitan ng Messenger. Ang isang pindot ninyo sa share button ay maaaring maging isang lubid ng buhay na magpoprotekta sa paningin ng inyong mga mahal sa buhay. At kung naibahagi na ninyo ang video, mag-iwan ng maikling komento na naibahagi. Susubaybayan ko ang bawat isa at bibigyan ko kayo ng suporta. Sige mga kaibigan, ngayon na ang oras para patibayin ng proteksyon ng ating mga mata at alisin ang naipong pagod. Kanina sinabi ko na pagkatapos uminom ng kale juice, meron pa kayong dapat inumin pagkalipas ng 30 minuto, hindi ba? Ito ay ang blueberry yogurt. Ngayon, ipapaliwanag ko sa pinakamadaling paraan kung anong himala ang ginagawa ng mga lilang prutas na ito para sa inyong mga mata. Una, ang pinakamahalagang panuntunan ay dapat kainin ang blueberry 30 minuto pagkatapos uminom ng kale juice. Bakit? Dahil ito sa prinsipyo ng absorption ng ating katawan. Ang lutein sa kale ay fat-soluble na tutunaw sa taba habang ang anthocyanin sa blueberry ay water-soluble na tutunaw sa tubig. Kung ang dalawang magkaibang sangkap na ito ay sabay na pumasok sa katawan, mag-uunahan silang ma-absorb at sa huli, ang mahahalagang sustansya ay mailalabas lang ng katawan. Kaya ang pinakamatalinong paraan ng pagkonsumo ay ang pagkain sa kanila ng may 3 minutong pagitan. May 3 pangunahing dahilan kung bakit tinatawag na natural na panangga ng mata ang blueberry. Una, ang anthocyanin sa blueberry ay nagpapatibay sa napakanipis na mga kapilary sa loob ng mata. Ang retina ng ating mata ay binubuo ng mga ugat na mas manipis pa sa buhok na parang sapot ng gagamba na nagdadala ng sustansya. Sa pagtanda, humihina at pumuputok ang mga ugat na ito na nagdudulot ng mga malubhang sakit tulad ng macular degeneration. Ang blueberry ay nag-aayos sa mga huminang pader ng ugat na ito na parang semento. Pangalawa, tinutulungan nito ang resynthesis ng isang sangkap na tinatawag na rhodopsin na nagbibigay daan sa atin na makakita ng maayos sa madilim. Habang tumatanda, nakakatakot na ba magmaneho sa gabi at mahirap na ba maghanap ng gamit sa madilim na kwarto? Iyon ay dahil hindi na kasing bilis ng dati ang pagbuo ng rhodopsin. Pinapabilis ng blueberry ang regeneration speed ng rhodopsin kaya pinoprotektahan nito ang inyong night vision. Pangatlo, inaalis nito ang active oxygen sa mga mata na agad na nagpapawi sa pakiramdam ng panunuyo at pagod. Ngunit bakit kailangan itong kainin kasama ng yogurt? Ang lactic acid bacteria sa yogurt ay nagsisilbing tagabukas ng daan para mas maayos na maabsorb ng ating bituka ang mga epektibong sangkap ng blueberry. Nang ireseta ko rin ang blueberry yogurt na ito kay Lola Elena na 80 taong gulang, tuwang-tuwa siya at sinabing parang biglang luminaw ang kanyang mga mata tuwing umaga. Tandaan ninyo rin ang paraan ng pagkain na may pagitan sa oras. Sunod, mayroong isang paraan ng paghinga para sa mata na dapat ninyong laging isagawa. Ito ang 20-20-20 rule. Pagkatapos ng 20 minuto ng paggamit ng smartphone o pagbabasa ng libro, kailangan ninyong tumingin sa isang lugar na 20 talampakan ang layo o mga 6 na metro sa loob ng 20 segundo. Sa loob ng ating mga mata, mayroong napakaliit na kalamnan na nag-adjust ng focus. Kapag patuloy tayong tumitingin sa malapit ang kalamnang, ito ay naninigas na parang isang lastikong banat na banat. Sa pagkakataong ito, kapag tumingin tayo sa malayo, ang banat na kalamnan ay sa wakas ay nakakapagpahinga at bumabalik sa dati. Bukod pa rito, kapag nakatutok tayo sa isang bagay, ang dalas ng ating pagkurap ay bumababa sa ikatlong bahagi ng normal. Dahil dito, natutuyo ang luha na nagdudulot ng maliliit na sugat at pamamaga sa kornea. Ang 20 segundong pahinga ay isang napakahalagang oras para suplayan ng luha na siyang tubig ng buhay ang mga tuyong mata. Panghuli, may isa pang bagay na hinding-hindi ninyo dapat gawin. Kapag makati ang inyong mga mata, wag na wag ninyo itong kukusutin ng kamay. Ang inyong mga mata ay mas maselan kaysa sa inaakala ninyo. Ang pagkuskos sa mata ay parang pagkuskos ng magaspang na buhangin sa isang mamahaling lente ng kamera. Kapag malakas ang pagkuskos sa mata, ang mga manipis na hibla na sumusuporta sa lente ay maaaring maputol o maalis sa pwesto.
Kapag umalog ang lente, siguradong mas mapapabilis ang pagkakaroon ng katarata at sa malalang kaso, maaari pang mapunit ang retina kung makati huwag kusutin. Basain ang isang malinis na tuwalya ng malamig na tubig at dahan-dahang idiin to sa mata o gumamit ng artificial tears para hugasan ng dumi. Huwag kalimutan na ang kamay ang isa sa mga bahagi ng ating katawan na may pinakamaraming bakterya. Ang mga sekretong itinuro ko ngayon ay magpapanatiling 10 taon na mas bata sa inyong mahahalagang mga mata. Taos puso kong inaasahan na ang video na ito ay magiging isang maliit na ilaw para sa inyong malusog na pagtanda. Upang hindi mapalampas ang mga kapaki-pakinabang na impormasyong pangkalusugan na ibabahagi ko sa hinaharap, pindutin na ngayon ang subscribe button at ang notification bell. Ang bawat pag-click ninyo ay ang pinakamalaking nagudyok sa akin na maghanap at mag-aral ng mas magagandang impormasyon. Ngayon gagawin natin isang pang-araw-araw na schedule para sa inyo ang totoong sikreto kung paano nabawi ni Lola Elena na 80 taong gulang ang kanyang kalusugan sa mata sa loob lamang ng 3 buwan. Sapat para muling makapagpasok ng sinulid sa karayom. Ang mas mahalaga kaysa sa teorya ay ang pagsasagawa nito sa inyong buhay ngayon din. Ang schedule na ito ay ang pinaka-epektibong routine para sa kalusugan ng mata na napatunayan ko sa libu-libong pasyente kaya't siguraduhing tanda nito. Alas, eyes ng umaga. Pagkagising ni Lola Elena, dahan-dahan siyang umiinom ng isang basong maligamgam na tubig. Sa panahon ng pagtulog, nauubusan ng tubig ang ating katawan at ang pag-inom ng tubig sa oras na ito ay nagpapanatiling basa maging sa mucous membranes ng mata. Pagkatapos ay ginagawa niya ang magaang stretching para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. 6:15 ng umaga, pumupunta si Lola Elena sa kusina para gawin ang kale, carrot at apple juice na nabanggit ko kanina. Ang mahalagang punto rito ay hindi ito dapat inumin ng isang lagukan, kundi dahan-dahang inumin na parang ipinapaikot sa bibig. Sa ganitong paraan, ang mga sustansya ay humahalo sa laway at mas madaling maabsorb. 6:45 ng umaga. Eksaktong 30 minuto matapos inumin ang juice, kumakain siya ng isang tasa ng blueberry yogurt. Ang lilang antosiyanin ng blueberry ay magpapatibay sa mga microvessel ng kanyang mga mata. Sa almusal, sinusunod niya ang isang napakahalagang prinsipyo. Ito ay ang baliktad na paraan ng pagkain. Una niyang kinakain ng sapat ang mga gulay o ensalada sa mesa at pagkatapos ay ang mga protina tulad ng isda o tokwa. Huli niyang kinakain ang kanin. Sa ganitong paraan napipigilan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Dahil kapag biglang tumaas ang blood sugar, ang protina sa lente ng ating mga mata ay nagiging malagkit na parang minatamis sa asukal na nagiging sanhi ng katarata. Alas 3 ng hapon, tinatawag ni Lola Elena ang oras na ito na oras ng hot spring para sa mata. Nagbababad siya ng malinis na tuwalya sa maligamgam na tubig na may temperatura na humigit kumulang 40 degrees Celsius at ipinapatong ito sa kanyang mga mata sa loob ng 15 minuto. Mayroon tayong maliliit na glandula sa ating mga talukap na naglalabas ng langis, ngunit sa pagtanda tumitigas ang langis na ito at bumabara sa mga butas. Ang warm compress ay tumutulong na tunawin ang tumigas na langis upang makalabas ang malusog na langis na nagko-coat sa ating mga luha. Para sa mga may dry eye syndrome, mas epektibo ang compress na ito kaysa sa mga supplement. Sa gabi, mahigpit niyang sinusunod ang 20-20-20 rule habang nanonood ng TV. Pagkatapos ng 20 minutong panonood, tumitingin siya sa malayong bundok o gusali sa labas ng bintana sa loob ng 20 segundo para ma-relax ang tensyon sa kanyang mga kalamnan sa mata. At pagsapit ng alas 10 ng gabi, bago matulog, hinding-hindi niya hinahawakan ang kanyang smartphone. Itinatak niya sa kanyang puso ang aking payo na ang panonood ng smartphone sa madilim na silid ay parang pagbuhos ng lason sa kanyang mga mata. Ngayon, sasagutin ko ang 3 tanong na pinaka-interesado kayo kasama ang mga medikal na basehan. Una, maraming nagtatanong kung dapat na bang itapon agad ang lutein supplement na kasalukuyan nilang iniinom.
Kung babanggitin ko ang resulta ng isang respetadong pag-aaral, ang AREDS2, ang lutein, ay may kabuluhan lamang para sa mga pasyenteng mayroon ng sakit sa makula. Ang pag-inom nito ng mga malulusog na tao para sa layuning pang-iwas ay hindi pa napatunayan na epektibo ayon sa siyensya. Kaya't sa halip na umasa sa mga supplement, subukan munang isagawa ang kali at blueberry diet na itinuro ko at kung may natitira pa kayong supplement, mas matalinong inumin na lamang ang kalahati ng inirerekomendang arawang dosis. Pangalawa, isang babala para sa mga naninigarilyo. Mayroong isang nakakagulat na resulta ng pag-aaral na ang panganib na magkaroon ng kanser sa baga ay tumataas ng hanggang 28% kung ang isang naninigarilyo ay umiinom ng high dose na lutein o beta-carotene supplement. Ito ay dahil kapag ang isang naninigarilyo na may mataas na oxidative stress ay tumatanggap ng labis na isang partikular na antioxidant, maaari pa nitong tulungan ang paglaki ng mga selula ng kanser. Kung kayo ay naninigarilyo, itigil agad ang mga supplement na nasa anyong tableta at tiyaking kunin ito sa natural na paraan sa pamamagitan ng mga gulay at prutas. Pangatlo, marami sa inyo ang nag-aalala kung kailan dapat magpa-opera ng katarata. Ang sagot ko ay malinaw. Ang operasyon ay dapat ibatay sa kung gaano na ito nakakaabala sa inyong pang-araw-araw na buhay, hindi sa resulta ng mga pagsusuri. Kung nahihirapan na kayong magbasa ng dyaryo o nakakaramdam ng panganib habang nagmamaneho, iyon na ang tamang panahon. Bago yun ang pinakamahusay na gawin ay pabagalin ang paglala nito sa pamamagitan ng mga lifestyle habits na itinuro ko. Mas mahalaga na palakasin muna ang mga mata bago magmadali sa operasyon. Handa na ba kayong isagawa ang routine na ito simula ngayon? Kung handa na kayong sundin ito mag-iwan ng salitang, isasagawa ko sa comment section. Ang isang salitang iyan na inyong iiwan ay magiging isang dakilang simula para muling magliwanag ang inyong mga mata. Magbigay din ng mensahe ng suporta sa isa't isa sa mga nagkomento. Kapag magkakasama, mas matagal nating maisasagawa ito. Buong puso kong susuportahan ang inyong desisyon. Mga kaibigan, narating na natin ang dulo ng ating mahabang paglalakbay. Interesado akong malaman kung anong epekto ang idinulot ng mga kwentong ibinahagi ko sa inyong mga puso. Sa katotohanan ng muling pagkakapasok ni Lola Elena ng sinulid sa karayom at pagsulat ng liham sa kanyang mga apo ay hindi dahil sa isang malaking medikal na himala. Ito ay resulta ng pinagsama-samang maliliit na pagsisikap tulad ng paghuhugas ng gulay sa kusina tuwing umaga at pagpapahinga ng kanyang mga mata sa takdang oras. Ang ating katawan ay laging tumutugon ng tapat ayon sa kung paano natin ito inaalagaan. Muli nating itatak sa ating puso ang mga pangunahing puntong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Una, tandaan na ang tunay na gamot na magpoprotekta sa inyong malusog na paningin ay hindi nasa botika kundi nasa inyong kusina. Ang kale, carrot at apple juice na iniinom sa umaga habang walang laman ang tiyan ay magbibigay ng mas malakas na sigla sa inyong makula at retina kaysa sa anumang mamahaling tableta ng lutein. At ang blueberry yogurt na kakainin ninyo pagkalipas ng 30 minuto ay magiging isang lilang panangga na magpapatibay sa mga kapilyari ng inyong mga mata at mag-aalis ng naipong pagod. Sa halip na magpalinlang sa mga magagarang salita, sa mga patalastas ng supplement, maniwala sa mga kaloob ng kalikasan na nagmula sa lupa. Pangalawa, kailangan ninyong tuluyang talikuran simula ngayon ang mga masasamang gawi na nagbabanta sa inyong mahalagang lente. Ang screen ng smartphone na nag-iisang nagniningning sa madilim na silid ay isang hindi nakikitang patalim na dahan-dahang bumubulag sa inyo. Ang malakas na liwanag na pumapasok habang malaki ang buka ng inyong pupil ay nagpapatigas sa protina ng lente at nagpapataas ng presyon sa mata na nagdudulot ng glaucoma. At tandaan ninyo na ang simpleng pagkuskus ng mata kapag ito'y makati ay maaaring mag-iwan ng permanenteng peklat sa inyong mahalagang kornea at lente. Pangatlo, ang maliliit na pahinga sa pang-araw-araw na buhay ay magpapanatiling 10 taon na mas bata sa inyong mga mata. Ang 20-20-20 rule,
kung saan titingin kayo sa malayo sa loob ng 20 segundo pagkatapos ng 20 minutong pagtatrabaho ay ang pinakamatamis na pahinga na maibibigay ninyo sa inyong mga kalamnan sa mata. Bukod pa rito, ang maliit na ugali ng pagkain muna ng gulay sa oras ng kainan ay magiging isang matibay na pader na magpoprotekta sa inyong mga mata mula sa blood sugar spikes. Kung isasagawa ninyo ng maayos ang tatlong bagay na ito bilang isang doktor, tiwala akong maipapangako na ang inyong pagtanda ay magiging mas maliwanag at mas malinaw kaysa ngayon. Mga kaibigan, ang paglabo ng mata at panghihina habang tumatanda ay bahagi ng batas ng kalikasan. Walang sinuman ang makakapigil sa paglipas ng panahon, ngunit ang pagpapabagal sa bilis ng panahong iyon at pagpapataas ng kalidad ng buhay ay nakasalalay lamang sa inyong pagpili. Kung hindi na makakita, hindi na rin masisilayan ang magagandang tanawin ng mundo at ang ngiti ng mga taong mahal natin. Ang paningin ay hindi lamang isang simpleng pandama. Ito ang pinakamahalagang yaman na nagpoprotekta sa dignidad ng ating buhay. Subukan ninyong isagawa isa-isa ang mga sinabi ko ngayon at damhin mismo ang pagbabago sa inyong mga mata. Sa simula maaaring nakakatamad o nakakaabala, ngunit tiisin ninyo sa loob ng 3 buwan. Tulad ni Lola Elena, tiyak na mararanasan din ninyo ang kagalakan na muling luminaw ang mundo. Kapag dumating ang panahong iyon, sana'y ipaalam ninyo sa akin ang inyong magandang balita, ang aking pinakamalaking gantimpala at kaligayahan sa pananatili ko rito. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa aking kwento sa mahabang oras ngayon. Kung ang video na ito ay nakatulong sa kalusugan ng inyong mga mata, mangyaring ibahagi rin ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang magandang impormasyon ay mas nagiging mahalaga kapag ibinabahagi. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at nakaset ng notification, pindutin na po ninyo ngayon. Sa hinaharap, babalik akong muli dala ang mga matatalinong paraan upang maprotektahan ninyo ang inyong kalusugan bago pa man kayo kumatok sa pintuan ng ospital. Hanggang sa muli, ito si Dr. Nathan Gutierrez. Mula sa inyong channel na Alaga sa Katawan, salamat po, maging maligaya kayo.